Magandang araw muli sa ating lahat at ngayon po ay magpapatuloy po tayo sa ating pagtulong sa ating katiits na sa pagde-decode at pag-alalay po sa kanya sa kanyang binubuksang tunnel at ito po ay experience po niya at ah, tignan po natin ang mga kasunod na marka. So, makikita po natin dito yung parang may tuka po na pababa or isang patusok na bato na marker po ito going down. Isang marka po yan at meron din po tayo makikita rito na bato. Ito po ay hagdan na bato pong nagkakasunod-sunod na parang hagnan. Makikita po natin yan. So yan po yan yung unang bato, pangalawang bato at pangatlong bato. So paakyat po siya. So ito po ay hagdan. So ang ibig sabihin po ng marker na to ay step before commodities or meron tayong pagdadaanan, pababa po tayo at bago marating yung commodities or yung itinago po na kayamanan. Okay, so tingnan po natin. Ayan po yung pinakamataas. Titignan po natin sa video yung mga marker na to. So ayan, makikita natin yan yung unang bato ito, pangalawa at pangatlo. Okay, so itong bato na to yung kataka-taka talaga yung pagkakaayos. Okay, so eksakto lang yung hinukay ng ating katiis, lusutan lang siya at napakadelikado nito pero sa ganyang pamamaraan lang pinaka-safe na yan sa ginawa niya sa sitwasyon na yan. Sa sitwasyon po niya, yan ang pinaka-safe na ginawa na niya para hindi mo gumuho yung mga batong malalaki sa taas. Okay, so and then ito. Ayan na yung bato na pinakamataas. So kwadrado po siya. Yan yung pointer natin pababa. Okay, next. So makita po natin yan na tinanggal na siya. So nagpapahiwatig lang po ng gold bars yung laman ng tunnel na to. Na boxes of gold po. Okay, yun ang ibig po sabihin po niyang kwadradong bato na yan. Tingnan natin yung iba. So ayan, natanggal na yan. So ganyan yung itsura niya. Ang ganda ng pagkakaporma. So yan, tunloy ang hukay. Okay. So talagang dahan-dahan po siya talagang naghukay kaya lahat ng mga bato ay pinabidyo po natin para sure po tayo at lagi kong para meron tayong babalikan pagka mali yung ating direksyon kasi kailangan natin yan kasi baka magkamali nga tayo. So yan kasi hindi naman tayo yung gumawa na nagbaon talaga niyan kaya kailangan nating siguraduhin magkaroon po tayo ng documentation. Okay, next. At alam niyo pa nung nilinisan yung
nilinisan ito ay lumabas po pagkatapos lininisan at pinalawak ng konti ang area na 'to, ay nabuksan po yung cave. Meron po tayong nabuksan diyan na maliit na kuweba at 'yan po ang ating makikita mamaya at nabuksan po ang cave, okey, na maliit at magtataka po tayo may mga backfill po dun sa cave, wala namang na lupa na, tawag ito, lupa po sa taas, okey. Kumbaga yung lupa ng bundok. So, hindi naman dapat na andun sa loob yun kasi nga ano, so ito na po, nabuksan yung isang maliit na kuweba na natambakan po ng mga, backfill na ito po yung mga backfill po yan na nakatambak po at tignan natin yung mas malinaw. So iyan, ayan yung nabuksan na po, yung cave na yan na maliit at may mga backfill po yan sa loob. Ayan yung mga backfill po na yan ay halata pong yung lupa na yan ay nanggaling sa taas po ng taas po ng bundok na 'to. Okey, so kasi nga hindi naman dapat ganyan yung lupa diyan. So, mahalata po natin na, tinambakan lang po 'yan. Tingnan natin 'to panghuli. Ayan, oh, yung backfill na 'yan. Grabe. So 'yan, wala naman dapat backfill 'yan. Bakit? Ito ay bato, bato at hanggang sa taas po niyan ay puro bato. Papaanong nangyaring ang backfill nito sa loob ay, ah, mga, putik at saka may putik siya at mga bato-bato ring, basag-basag. So, na ang lupa niya ay mix, halo-halo po. Okay, may sandstone na parang natunaw na sandstone at saka mga putik po. So, yan po at yan lang po ang pinakabagong update po natin ngayon. At nabuksan nga po itong isang maliit na cave na ito. Pero hindi dito po yung kung saan inilagay yung deposito. So, hindi po dito yan. Sa baba pa. So, yan lang po ang ating update ngayon. Maraming salamat po. At God bless po sa ating lahat.